Sa bawat istorya ng tagumpay at trahedya, tayo ay natututo ng mahalagang aral. Sa kaso ni Ramjen Revilla, isang masakit na paalala ang iniwan, na sa gitna ng kasikatan at kayamanan, ang pagmamahal at tiwala ang dapat mangibabaw. Si Ramjen Revilla ay isang tao na nagmahal sa kanyang pamilya, ngunit sa dulo, ito rin ang naging sentro ng trahedya ng kanyang buhay. Isang gabi ng October 28, 2011, yumanig ang balita ng isang trahedya sa tahanan ng kilalang Revilla family. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng isang masalimuot na kwento ng pamilya, mga alitan, intriga at hinala na nag-ugat sa yaman at relasyon sa loob ng tahanan. Sa kabila ng mga taon ng investigasyon at paglilitis, nananatiling isang kontrobersyal at misteryosong kaso ang pagpanaw ni Ramjen. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Sino ang responsable sa krimen? At paano ito nag-iwan ng marka sa pamilya at sa bansa? Ito ang kwento ng trahedya, hustisya at mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na trahedya. Si Ramjen Jose Magsaysay Bautista, o mas kilala bilang Ram Revilla, ay isinilang noong February 12, 1988 at pumanaw naman noong October 29, 2011. Ay isang Pilipinong aktor na kilala sa kanyang mga pagganap sa iba't ibang seryeng Pilipino sa telebisyon, kabilang ang kanyang pagganap bilang Jeff Gatdula sa Tonyong Bayawak at kabilang sa prominenteng pamilya Revilla. Bata pa lamang ay nakitaan na si Ram ng talento sa pag-arte at karisma na minana mula sa kanyang ama at mga kapatid. Si Ram ay ipinanganak sa Pasay ng aktor at dating senador ng Pilipinas na sina Jose A. Bautista, o mas kilala bilang Ramon Revilla Sr. at inang si Jeneline Magsaysay. Lumaki siya sa Imus, Cavite. Isa siya sa 9 na anak ni Ramon Revilla Sr. kay Jeneline Magsaysay at kapatid din sa ama ng aktor at senador ng Pilipinas na si Ramon Bong Revilla Jr. Sinundan naman niya ang yapak ng kanyang ama at kapatid sa kanyang pagsabak sa telebisyon noong siya ay 14 years old pa lamang. Bilang aktor, ipinamalas ni Ram ang kanyang talento sa iba't ibang pelikula at palabas. Ngunit higit pa sa kanyang buhay sa harap ng kamera, isa siyang responsableng anak at mapagmahal na kuya sa kanyang mga kapatid. Sa likod ng kanyang kasikatan, si Ram ay namuhay ng simple at malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi maitatanggi na ang pagiging bahagi ng isang kilalang pamilya ay may kasamang hamon at intriga. Sa gitna ng kanyang abalang karera, hindi rin nawala ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ngunit nanatili siyang matatag, lalo na bilang haligi ng kanilang tahanan sa kabila ng murang edad. Noong October 28, 2011, yumanig sa bansa ang balitang pagpaslang kay Ramjen Revilla sa kanilang bahay sa Parañaque. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng gulat at lungkot hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga tagahanga nito. Ang kaso ng pagpaslang kay Ram ay agad na naging kontrobersyal. Ang masakit na katotohanan, ang mga pangunahing sospek ay ang mismo mga kapatid ni Ramjen Revilla. Sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang iba't ibang salaysay, pamilya, selos at pera. Ang mga teorya at akusasyon ay nagpalala pa ng tensyon sa pamilya Revilla. Noong mga huling araw bago ang kanyang pagpanaw, tila hindi alam ni Ram na ang trahedya ay nagbabadya na
Araw ng October 25, 2011. Sa panahong ito, naroon ang tensyon sa pagitan niya at ng ilan sa kanyang mga kapatid dahil sa mga usapin sa pera. Araw ng October 27, 2011. Sa bisperas ng insidente, nagkaroon si Ram ng normal na araw. Inayos niya ang ilang personal na gawain at ginugol ang oras kasama si Janelle. Hindi ito naging kakaibang araw, ngunit may mga naunang senyales na ang tensyon sa kanilang pamilya ay lumalala. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng alitan si Ram at ang ilan niyang kapatid sa araw na ito. Bagamat hindi malinaw ang buong detalye, sinasabing ito'y kaugnay sa gastusin ng pamilya at sa paraan ng pamamahala ni Ram bilang kuya. Araw ng October 28, 2011. Ang araw na ito ay magiging huling araw ni Ramjen Revilla. Sa umaga, tila isang normal na araw lang ito para sa kanya. Nasa bahay siya sa BF Homes sa Parañaque City kasama ang nobyang si Janelle Manahan. Sa gabi, habang sila ni Janelle ay nasa kwarto, bigla silang inatake ng isang hindi kilalang salarin. Pinasok ng armadong tao ang kanilang bahay at sa kasamaang palad, si Ram Revilla ay pinaslang ng hindi nakikilalang salarin sa kanyang family residence. Sa panahong iyon, nasa bahay din nila ang nakababatang kapatid nito na si Maria Ramona Belen, na kilala sa palayaw na Mara. Nagtamo si Ram ng 11 tusok sa kanyang katawan at isang putok sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Samantala, nagtamo naman ng 2 tama ng putok si Janelle Manahan sa kanyang mukha at balikat. Subalit, wala ni anumang sugat na natamo ang kapatid nitong si Ramona. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman si Janelle Manahan sa kabila ng mga pinsalang tinamo nito at naging pangunahing saksi sa kaso. Matapos ang insidente, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga otoridad ay agad na nag-imbestiga at sa loob ng ilang araw, lumitaw ang nakakagulat na mga impormasyon. Ang mga pangunahing sospek nga sa kaso ay ang mismong mga kapatid ni Ram, sina RJ Bautista at Mara Bautista. Ayon sa mga ulat, ang mga testimonya at ebidensya ay nagturo kay RJ bilang mastermind ng pagpaslang sa kapatid nitong si Ramjen. Ang pagpanaw ni Ramjen Revilla ay isang trahedyang nagdulot ng gulat at lungkot sa marami. Ang kasong ito ay isa sa mga pinakamalaking kontrobersiya na yumanig sa bansa. Ang pinakamatunog na teorya sa kaso ay ang alitan ng pamilya. Ayon sa mga investigasyon, si Ramjen bilang panganay ay itinalagang tagapamahala ng pera mula sa kanilang ama. Ngunit dahil dito, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan niya at ng ilan niyang mga kapatid. Ayon sa testimonya, ang ilang kapatid ni Ram, partikular na sina RJ at Mara, ay hindi umano sang-ayon sa paraan ng pamamahala ni Ram. Lumitaw din ang mga ulat na may selos si RJ dahil mas binibigyang pansin umano ni Ram ang ibang kapatid. Ngunit para sa iba, tila hindi kapanipaniwala na kaya nilang gawin ito sa kanilang sariling kapatid. Ang kanyang labi ay inilibing noong November 2, 2011 sa Revilla Mausoleum sa Angelus Eternal Garden sa Imus, Cavite, kasama ang kanyang pamilya at pinakamalalapit na kaibigan na namuno sa seremonya ng libing. Subalit madami ang lalong nagtaka at nagduda dahil nasa labas ng bansa ang kanyang kapatid na si Ramona sa panahon ng kanyang lamay at libing. May haka-haka na posibleng ang motibo sa krimen ay nag-ugat sa kompetisyon ng mga magkakapatid tungkol sa kung sino ang mas makikinabang sa yaman ng kanilang ama. Bagamat walang konkretong ebidensya na magpapatunay dito, nananatili itong isa sa mga teoryang tinitingnan ng publiko. Ang pagkakaroon ng akses sa bahay ni Ramjen at ang tila planadong paraan ng krimen ay nagbigay daan sa teoryang ang mga sospek
ay hindi maaring makapasok sa bahay kung walang tulong mula sa loob. May mga ulat na posibleng may kasabwat mula sa kanilang household staff o iba pang miyembro ng pamilya. Ayon sa mga salaysay, tila alam ng salarin kung paano papasukin at atakihin si Ram sa pinakamahina niyang sandali. Ang teoryang ito ay nagdulot ng higit pang intriga at nagbigay diin sa posibilidad na ang pagpanaw ni Ramjen ay hindi isang simpleng kaso ng personal na alitan. Dahil ang pamilya Revilla ay kilala sa mundo ng politika, hindi rin naiwasang maiugnay ang insidente sa mga posibleng motibo sa politika. May mga nagsasabing posibleng may kinalaman ang mga kaaway ng pamilya sa insidente upang guluhin ang kanilang pangalan. Bagamat walang malinaw na ebidensya na magdudugtong sa politika at sa kaso, hindi maiwasang itanong kung may mas malalim pang motibo sa likod ng pagpaslam kay Ramjen. Isa pang teorya na pinag-uusapan ay ang posibleng kaugnayan ng krimen sa personal na buhay ni Ram. Bagamat matagal na silang magkasama ng kanyang nobyang si Janelle Manahan, may mga nagsasabing posibleng may hindi pagkakaunawaan o selos na nagbunga ng trahedya. Si Janelle ay nakaligtas sa insidente at siya ang naging pangunahing saksi sa kaso. Ngunit para sa ilang tao, ang mga detalyeng kanyang inilahad ay nagdulot din ng katanungan tungkol sa totoong nangyari sa gabing iyon. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Ang pangunahing saksi, si Janelle Manahan, ay nagbigay ng mahalagang detalye tungkol sa nangyari sa gabing iyon. Sa pag-usad ng investigasyon, lumitaw ang mga ebidensya na nag-uugnay sa mga kapatid ni Ramjen, partikular na sina Ramon Joseph R.J. Bautista at Maria Ramona Mara Bautista sa krimen. Noong November 2011, inaresto si R.J. Bautista bilang pangunahing sospek sa pagpaslang kay Ramjen. Samantala, si Mara Bautista ay umalis ng bansa patungong Turkey matapos ang insidente na nagdulot ng higit pang hinala sa kanyang pagkakasangkot. Sa paglilitis, ipresenta ng prosekusyon ang iba't ibang ebidensya, kabilang ang testimonya ng mga saksi na nagsasabing may planong pagpatay na pinag-uusapan ang mga akusado bago ang insidente. Gayunpaman, itinanggi ni RJ ang lahat ng paratang laban sa kanya. Matapos ang ilang taong paglilitis, pinawalang sala ng Parañaque Regional Trial Court si RJ Bautista dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya na magdidiin sa kanya sa krimen. Kabilang sa mga sospek ang mga kasamahan umano ni RJ na sina Michael J. Nartia, Roy Francis Tolisora, Glyza Vista, John Norwin de la Cruz at Brian Pastera. Ipinag-utos ng korte na palayain ang mga sospek na nakadetine sa buong tagal ng paglilitis. Sa nasabing ruling, iniutos din ang pag-issue ng alias warrant of arrest laban sa kapatid ni Ram at isa pang akusado na si Ramona Bautista na nanatiling malaya. Ang desisyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa pamilya Revilla. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan ang tunay na nangyari sa likod ng pagpaslang kay Ramjen Revilla. Ang kanyang pamilya at mga taga-suporta ay patuloy na umaasa na makamit ang hustisya para sa kanyang pagkamatay. Ang kaso ni Ramjen Revilla ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng masusing investigasyon at patas na paglilitis upang makamit ang hustisya. Bagamat ang hatol ay naibigay na, ang mga tanong at hinala ay nananatili pa rin sa isipan ng marami. Sa huli, ang pagnanais para sa katotohanan at hustisya ay patuloy na magbibigay ng liwanag sa madilim na kabanatang ito sa kasaysayan ng pamilya Revilla.
Sa kabila ng maagang pagpanaw ni Ram, nanatili ang kanyang alaala sa puso ng kanyang mga kaibigan, pamilya at tagahanga. Ang kanyang buhay ay nagbigay ng aral tungkol sa pagmamahal, responsibilidad at ang mapait na bunga ng hidwaan. Si Ramjen Revilla ay hindi lamang isang artista, isa siyang anak, kapatid at kaibigan na nag-iwan ng bakas sa mundo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na yaman ng tao ay ang pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya.